Hello mga kaparparent, mag-update lang ako sa aking alagang si Maxine na bloated. Pang 3 days niya ngayon at ito yung aking mga ibinibigay sa kanya. Ayan, ito po ay tsaa na nilagyan ko ng konting brown sugar. Yan, nakikita nyo naman kung gaano lang kadami yung tubig, diba? Ayan, yung mainit na tubig, nilagyan ko ng tsaa. And then, nilagyan ko ng kaunting brown sugar. At ito yung ibibigay ko kay Maxi. Makakatulong ito para mapadali yung pag-digest dun sa kinain niya na nagiging sanhi ng kanyang kabag. At hindi niya yan iinumin kung basta niya lang ibibigay ng ganyan. Siyempre, mahina pa yung kanyang panglasa. Kaya tinutulungan ko siya kung paano niya i-take yung tsaa. Paiinumin ko siya sa gilid lang ng kanyang bibig para hindi magdiretso doon sa kanyang baga. Kasi kung pupwersahin ninyo ng pagpapainom, baka mapunta sa baga at mas lalo lang tayong magka-problema. Kaya dapat sa gilid lang ng bibig. Ayan, para pag dumila-dila siya, ay ma-i-ingest niya, matitake niya yung pinainom natin. Yan, basta wag nyo i-direct doon sa bunganga, yung pagpipilit nyo ng pagpapainom. At after ko nga mapainom ng tsaa si Maxi, ay nakita kong lumabas siya at umihi siya. Ayan, nakapag-discharge na siya. At least ay natulungan mailabas yung kanyang nasa tiyan. Hindi kasi siya nakakaihi. Nahihirapan siyang umihi. Ayan, at nakapag-discharge na siya. Malaki talaga ang naitulong nung ibinigay ko sa kanyang konting tsaa na may konting brown sugar. Ayan, umihi siya at nakapag-discharge siya. Malaking tulong yung aking ibinigay sa kanya. Ayan, kaya ko ito sinishare kasi hindi naman lahat ng nag-aalaga ng aso ay can afford magdala sa veterinarian. Kung kayo ay walang budget, pwede nyo din gayahin yung mga ginagawa ko. Pero kung kayo ay may budget, dalhin nyo na agad sa vet yung inyong mga alaga. Ayan, paminsan-minsan nilalagyan ko ng kaunting luya kasi nakakatulong din makapagpa-discharge ng gas sa tiyan yung luya. Huwag nyo lang dadamihan kasi maanghang yan. Syempre, hindi naman magugustuhan ng aso kapag sobrang anghang. Kaunting luya lang para lang makatulong sa pagpapalabas ng hangin sa tiyan ng aso. Ayan, ganyan ang mga ginagawa ko. Pero kung kayo may budget, dalhin nyo na agad sa vet. At sa pagkain naman, ayan, bigyan nyo lang siya ng malambot na pagkain para hindi mahirapan siya sa pagtunaw. Lagyan nyo ng kaunting sabaw ng manok. At ayan, nakikita ko naman si Maxi nagkakaroon ng improvement. Ayan, nililinisan na niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin, umaayos yung kanyang lagay. At kung nakaabot kayo sa part na ito ng aking video, comment kayo kung ano naman yung maisa-suggest nyo para sa mga home remedies para sa mga nagkakasakit na aso. Ako kasi ay laging nag-home remedy sa aking mga alagang aso. Kasi hindi naman lahat ng nag-aalaga ng aso ay can afford magdala sa veterinarian. Kaya sa dami ng aking mga alagang aso, pinag-aaralan ko kung paano gamutin ng mga home remedies yung aking mga aso. Pero yung aking mga aso naman ay napapabaksin yan pag maliliit pa sila. Pero pag lumalaki-laki na, pinag-aaralan ko na kung paano sila masusolusyonan yung mga karamdaman nila. Ayan, at napapansin ko naman na nag-i-improve nga si Maxi. Kaya ganyan ang balahibo niyan kapag binibigyan ko ng Yakult, nababasa yung kanyang balahibo. At pinupunasan ko na lang yan ng wet wipes. Kaya ganyan yung kanyang mga balahibo, medyo basa. Si Maxi nga pala ay mag 4 years old na, anak siya ni Bokjo. At ito namang nakikita yung isa ay si Molly. Yan, napaka-fighter na aso niyan. Kasi yan ay nung 2 months pa lang na siya ay naipanganak ni Bokjo, ay nagkaroon siya ng sakit. Hindi naman siya maidala sa doktor dahil noon ay panahon ng pandemic. Walang mga bukas na clinic. Kaya nag-search talaga ako kung paano siya magagamot. Ito naman yung alaga kong husky. Ayan. At medyo mahirap din nga palang pagsamahin ang malaking lahi sa mga maliliit. Katulad dito sa aking mga Shih Tzu. At kung may kahalo na malaking lahi, minsan inaaway niya itong maliliit. Silosa kasi itong si Tokyo at minsan ay ayaw niya nang nilalaro namin yung maliliit. Kaya nadadali niya yung maliliit. Kaya, katulad nitong si Molly, ayan, yung maliit na aso na yan sa inyong harapan. Si Molly ay nakanganga na lang kasi inaway siya ni Tokyo at ang nadali sa kanya ay yung bibig niya. Hindi na niya maitikom
napuruhan talaga siya. At ang ginagawa ko sa kanyang pagkain ay pinalalambot ko muna, ibinababad ko sa gatas. Although pag nag-search ka, sasabihin ay nakalagay doon ay bawal ang gatas. Pero napakaraming beses ko nang ginagawa ito na yung aking aso ay pinapakain ko ng may gatas. Ayan, tinapay po yan na binabad ko sa gatas para malambot at hindi siya mahirapan sa pagnguya. Kasi hindi nga siya nakakanguya. Nilulunok na lang niya yung pagkain dahil sugat nga yung kanyang bunganga. Kaya tinutulungan namin siyang pakainin. Pino-force feed namin siya para hindi naman siya manghina. Kasi kung pababayaan lang namin siya na kusang kakain, mamamatay talaga yan kasi hindi siya nakakakain. Kaya ganyan ang ginagawa namin. Pinapakain namin siya, tinutulungan namin siyang subuan. Kasi hindi talaga siya kakain mag-isa dahil sugat yung kanyang bunganga. Ayan, talagang ganyan ang pag-aalaga ng aso. Kailangan matyaga ka para yung aso ay hindi mamatay. Kasi may mga pagkakataon talaga na dadating sa inyo yung ganito, yung aso ay magkakaroon ng sakit. Kaya kailangan dapat matyaga ka. Yun lang mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay meron kayong natutunan. At kung meron kayong natutunan, comment down below na lang kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel. And like and share na rin kung nagustuhan nyo ang aking video for today. Thank you for watching. Ito nga pala si Tokyo, ang aking alagang husky. Napakakulit po niyan. At yung nasa baba niya, yun din yung aking alagang pusa. Yung aking inampong pusa. Nagustuhan nyo ba? Like naman sa aking video for today. Thank you for watching. At kung gusto nyo po ang mga ganitong klaseng videos, i-bell nyo po para po notified kayo sa lahat po ng mga i-upload ko pang mga videos. Again po, yung mga ini-upload ko pong mga videos ay more on home remedies para po doon sa mga nag-aalaga ng aso na wala pong kakayahan magdala sa veterinarian, ay makakatulong po yung mga videos na ini-upload ko para sa mga home remedies ng mga alaga nating aso. Okay lang po, babay po at medyo nag-iingay na po ang aking mga alagang aso. Magpapakain na po muna ako. Abangan nyo na lang po yung mga susunod kong updates kay Maxi, yung akin pong alagang siso na bloated. Gagaling po yon.